Bilang abogado, bilang magaling na abogado, mukhang mas kapani-paniwala ang sinasabing ito, ang opinyon, ang reaksyon netong si Attorney Jervil Luistro tungkol nga kay Kaufman, tungkol sa pagtiwalag, tungkol sa pagkalas na daw si Kaufman bilang abogado ni Digong, hindi na daw siya fulfilled. Ang sinasabi kasi sa mga katulad nilang magagaling na abogado, kung hindi mo na talaga kaya, kumalas ka na lang, mag-withdraw ka na lang, umatras ka na. Dahil nakasalalay dyan yung reputasyon mo sa mga susunod na kaso mo na hahawakan. Talagang ikakabagsak din ito netong si Kaufman. So, alam na. Ito pala yon. Totoo. Dahil si Kaufman ay ipinagmamalaki na itong mga DDS ng mga Duterte na kuno ay pinakamagaling at sigurado na ipapanalo niya ang kasong ito ni Digong. Yan ang kanilang mga press release at pagyayabang dati. So anong nangyari doon? Ito na, hindi na kinaya ni Kaufman. Ang sinasabi ulit ni Attorney Luis Truay, hindi siya fulfilled bilang abogado ni Digong. Hirap depensahan ang isang katulad ni Digong. Dahil open book alam ng buong mundo ang kawalanghiyaan, kademonyohan at pagiging kriminal ni Digong. O sige nga, sino pa? Sino pa ang pwedeng maglakas loob na na isakripisyo ang kanilang pagiging abogado para magsinungaling at depensahan si Digong? Naniniwala si Congressman Luistro na ang hindi pagiging epektibo bilang defense lawyer ang pangunahing dahilan kung bakit nga nabitiw si Attorney Nicholas Kaufman bilang lead counsel netong si Digong. Interpretasyon ko lang naman daw yon, sabi ni Attorney Jervil. Hindi na siya fulfilled standing as the legal or lead counsel for the president. Desmayado na daw siya. Lumalabas na ganon ang nakikita ng mga kababayan natin. Dahil kung titignan niyo po, yung taktika na itong si Kaufman kamakailan, mga huling ginawa niya sa kaso ni Digong, ay mukhang dinidelay lang. Yan ang masaklap na katotohanan. Kung ang didepensahan mo ay katulad ni Duterte na talagang mahirap depensahan.